So natakot po ako mga amigo dahil baka ito na yung katapusan ng pagbibideo natin dito sa Ipuco. Si Kuya Rowel ang inyo pong kaibigan dito sa Ecuador. Maganda po. A-appreciate yung papaano sila nagdadasal habang kumakain. At ako ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. So ayun po mga amigo, nandito po tayo kasama ang mga bata naglalaro. At nako, natay po natin si Tia Celsa. Mahmoud, Bete Banyar. Ha? Bete Banyar. Bete Banyar. Si Mahmoud po ang bata na ayaw maligo. So, sasabihin ko po sa inyo ang sikreto ni Mahmoud. Siya po ang bata na ayaw maligo. Mahmoud! Bete Banyar! Bete Banyar! Bete Banyar! Sabi ko maligo ka na. Mahmoud, Bete Banyar! Doon ka na Banyar? O yan po, siya po ang bata na ayaw naliligo. Ewan ko sa bata na to. Buti pa itong si Casey, tingnan nyo. Oh, relax na relax. Pambihira, may hawak na ano. Bakit kami hawak niyan? ¿Qué pasa? Ha? ¿Qué pasa? Napaka-cute ni Casey, oh. Napakalit na bata. Ayan. Tignan mo yung mga, ganyan mga bata dito, yung mga makukulit eh, oh. Mga walang ginawa kundi maglaro, maghapon. Meron namang, may TV, ayaw magsipanood ng TV. Mas gusto na nasa lansangat naglalaro. Antayin po natin mga amigo si Tia Celsa at meron po pag-uusapan tayo. Masakit daw ang ulo ni Tia Celsa at bumili ng saglit ng gamot. Ang tagal naman, kanina pa yun umalis. Baka nandito na. Pag nakanto kasi yun, nakikipagkwentuhan. Ayun na si Tia Celsa. Oh. Ewan ko kung ano ang kung saan nakarating. Malamang yan, nakanto yan. Na nakipagkwentuhan. Bibili lang daw ng gamot eh. Bumili pala ng gamot. Kaya sa medisina. Ayun, masakit ang ulo ni Tia Celsa. Bumili ng paracetamol ba to? Kaya ng umaga po mga amigo, tinatawagan ko sa Tia Celsa pero hindi po siya sumasagot. At nang pagdating ko dito, yun agad ang kinuwento ni Tia Mame. So ipapalabas ko po agad yung video na to para po alam nyo. At para po alam nyo na ganun po yung nangyari dito. So ang sabi po ni Tia Celsa sa akin, pagdating ko rito ay nagkaroon ng problema. O ginawa ako ng problema ng nanay ni Tia Celsa. So, ngayon, pinapatawag ako ng, ¿cómo se llama? Gobyerno provincial. Gobyerno provincial. Yo ahí. Aha. So, sa gobyerno provincial government daw po mga amigo ay merong pinapatawag ako kasama si Tia Celsa. O, me explicar-me ¿qué problema? Sí, ahí mi mamá ha citado ahí, el gobierno provincial, de que aquí cuando tú vienes tú haces niño foto desnudo. Desnudo, sí. Que tú haces foto desnudo. Por eso el jefe de barrio ha dicho de que no es verdad. ¿Jefe de barrio? Sí, jefe de comunidad. Ha dicho no es verdad. Dice no es verdad, porque sus niños vienen aquí a comer. Sus niños toda la tarde. Niños de jefe. Sí. Jefe de barrio. Sí. Venir aquí para comer. Vienen aquí a comer. Ajá. Y ve a todos los niños con ropa. No hay ni un día que tú has hecho fotos niños sin ropa. Esto es mentira. Ajá, sí. So ayun po mga amigo. Gumawa po ng kwento ang nanay ni Tia Mame. Ang sabi po ay ako daw po ay nagbibideo ng mga nakahubad na bata. Buti na lang po mga amigo, yung nanay yung hepe ng baryo o parang barangay captain dito ay sinabi na hindi totoo yan. Dahil yung anak mismo ng
barangay captain dito ay yung mga anak niya ay dito kumakain sa amin. At laging pag may feeding program ay nakikikain sa amin. So, kanina pa habang kinukwento na ko siya mami, actually alam ko na yung nangyari pero ulitin natin para alam niyo po. So, medyo natakot ako at kinakabahan ako kanina kasi ang sabi ay pupunta po ako sa may provincial government at kailangan kong magpaliwanag doon tungkol po sa ginagawa kong pag-video. So natakot po ako mga amigo dahil baka ito na yung katapusan ng pagbibideo natin dito sa Ikuku. Baka ito na yung katapusan na makikita nyo yung mga bata na kumakain sa ating feeding program. So kailangan ko pong pumunta ron mga amigo, kaya lang problema po ay may pasok po ako bukas. At yun nga ang iniisip ko kung papaano akong pupunta, may trabaho ako. Chamame, yo tengo trabajo, como va a hacer? Yo no puede ir ahí. Yo no sé, porque si tú no vas a hacer más video. Cuando yo no va... Si tú no vas a hacer ningún video más. Ah, sí. Sí, porque me van a hacer papel de que lo que mi mamá dice es verdad. Ah, sí. So, ayun po mga amigo, kapag hindi po ako pumunta, hindi na po ako pwedeng mag-video dito. Yun yung sabi ni Tia Celsa. Pero mi video ahí. Ah, chamame? Sí. Vamos hoy? Sí, vámonos. Bwana mume na benda bila kwa tufuto migamba. Pale bia china wana kine wapo. Ebe bamuna boyo wandi. So ayun po mga amigo, kinakausap ni Chamame yung kaibigan niya. Anong sabi na Chamame kung gusto ni Chamame lumayas na rito. Ayaw niya na dito sa kanila kasi mapagawa ng problema yung nanay niya. So ang mangyayari po mga amigo kapag hindi ako nagpunta bukas ay hindi na ako pwede mag-video. Yun ang sabi ni Tia Celsa sa akin. So sabi ko, Chamame, dito naman akong bibideo sa inyo yung mga bata na kakilala nyo. Sabi niya, kaya nga, mas maganda magpapunta ka ron, ipagpaliwanag ka at saka sabihin mo na nagbibideo ka at wala kang binibidyohan na nakahubad. So yung kasi ang issue mga amigo na kasi nasabi ng nani Chamame, ako daw yung nagbibideo na nakahubad o mga bata, sabi niya, mga term niya, mga batang, mga nakahubot-hubad. Yun ang sabi. Hindi ko alam kung ano ang gagawin bukas kasi meron akong container, meron akong trabaho. Kaya malalaman ko po kung makakapunta pa ako. So ayun po mga amigo, pinapaliwanag ni Tia Celsa yung mga nangyari sa kanyang kaibigan. So ayun po mga amigo, pupunta po kami sa may hepe ng baryo o sa barangay captain para ipaliwanag po na hindi ako pwede bukas kasi meron akong container, meron akong trabaho. So hindi ko po alam mga amigo kung ako ay makakapag-video, pero ikukwento ko po sa inyo pagdating po namin ni Chamame. So narito na po kami sa may barangay captain, sa may kapitan nila. Ito ba yung bahay nila? So ayun po mga amigo, kababalik lang po namin ni Chamame at nakausap po na po yung parang barangay captain po rito sa buong barangay. At ang nangyari po pala mga amigo ay ngayong araw ay kinausap ng nanay ni Chamame. Magkakasama po sila doon sa may provincial government at kinausap ng nanay ni Chamame yung governor doon. At ang sabi ay si Chamame daw ay hinahayaan daw ako na mag-video sa mga bata na nakahubad daw, ang sabing ganun. And then yung nadawit yung kapitan nila dito at ang sabi ng nanay ni Chamame ay yung kapitan daw po ay alam yung ginagawa ko pero hindi raw nagsasalita. So ang gusto po ng nanay ni Chamame ay makulong si Chamame, makulong yung kapitan at pati po ako. So yun po ang gusto ng nanay ni Chamame, na lahat po kami ay makulong. So sobrang kaba ko kanina habang kausap ko yung kapitan nila.
So ang gusto po ng nanay ni Chamame mga amigo ay makulong po si Chamame at yung kapitan po dito dahil ang sabi ay pinagwawalang bahala daw yung pagbibideo ko, and then pati si Chamame ay hinahayaan lang. So bukod po doon ay nagalit na po yung governor. Gagalit na po yung governor sa nanay ni Chamame at pinagsabihan. De gobernadora hablar mucho con tu mamá, no? Porque hablar sí, yun. So hindi naman po pinaniwalaan ng gobernador yung mga pinagsasabi ng nanay kasi si Chamame po ikinuwento lahat. Nang sabi ni Chamame ay matagal ako naghirap dito sa Equatorial Guinea. Wala akong makain. Walang tumutulong sa akin. Nung dumating itong Pilipino na ito, nagkaroon ng direksyon yung buhay ko at ng mga anak ko. Sabi ni Chamame, pinagpagawa na ako ng apartment at ngayon ay kumikita at nagpagawa uli ng apartment para merong ikabuhay at merong kikitain hanggang sa future. Yun sabi ni Chamame. In-explain ni Chamame lahat ang mga pangyayari. And then hanggang sinabi ni Chamame na pumunta ako sa bansa nila, walang ginawang masama sa akin. At lahat ng bata dito sa Ikuku ay nakakakain tuwing hapon. Lahat ng bata dito ay natitikman yung mga pagkain na ni minsan ay hindi nila nakakain. So ang tagal kong kausap yung kapitan nila, pati si Chamame, pati yung asawa, lahat. So bukas po mga amigo ay pupunta ako sa may provincial government para daw po makita ako ng kanilang governor. At hindi ko alam kung ano mangyayari pero natatakot ako. Natatakot ako kasi ayoko ng problema. So nandito tayo sa Equatorial Guinea para lang makatulong, pero hindi sa ganitong paraan na nagagawan tayo ng problema. So ayun po mga amigo, bukas po malalaman natin kung ano yung sasabihin ng gobernador dito. Natatakot ako, kinakabahan ako. Syempre hindi ko bansa ito, ayoko makulong, ayoko magkaroon ng problema. Pero naniniwala kasi ako na hindi ako pababayaan ng Lord kasi alam ko na naging mabuti ako sa mga tao dito. So nagkataon lang na yung nanay ni Chamame ay ayaw na siya ay maging mabuti ang kabuhayan. Ayaw ng nanay niya na umunlad ang kabuhayan ni Chamame at gusto ay magdusa siya. Yun po ang gusto ng nanay niya. Kaya ginagawa niya yung ganito. Tu mamá quiere tu sufre mucho, no? Para ella contenta. Pero cuando tu vida así ella no quiere, no? Pero ella no pensaba que yo iba a estar así. Ella no pensaba cuando tu vida así bien, ella también puede su vida bien. Así también le he preguntado ahí que tu niña ahora así, está bien así. Un día tú puedes estar enferma, ella te va a dar agua. Ella dice no, si yo le doy agua no va a comer. Ese hombre le ha dicho que tú loca cabeza, vete. Ayun, nagalit daw yung governor sa nanay ni Chamame. Pero yun nga, bukas ay dahil gumawa ng issue yung nanay niya, kailangan ko makipagkita sa governor. So i-update ko po kayo mga amigo. Ang sabi ni Celsa ay ayaw mo ba na maging mabuti ang kalagayan ng iyong anak? Ayaw mo ba na maging maayos yung kanyang mga anak? Yun ang sabi. Kaya nagalit daw yung governor. Nagalit daw yung governor sa nanay ni Chamame. Pero bukas kinakabahan talaga ako. Hindi ako panatag, pero ang lahat naman ito ay papasa Diyos ko lang. Dahil alam ko na basta kabutihan ng ginawa mo sa kapwa mo, wala namang mangyayaring masama. So ayun po mga amigo, i-update ko po kayo. Papalabas ko po agad yung video na ito. Salamat po mga amigo. Pagparin niyo po si Kuya Raul. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.